Ano ang pagkakaiba ng Old and New Testament? Yung kasing Old Testament para sa Israelites yon sa panahon ni Moises. Yun namang New Testament para yan sa mga Kristiyano. Ang pagkakaiba niyan, yung nasa Old Testament, mga bagay na pangkarne o panlaman, mga palatuntunan o mga kautusan ukol sa laman, ukol sa ating katawan. Yun namang nasa New Testament, pang-espiritual naman yon para sa kaluluwa at sa espiritu ng tao. Ikalawang Korinto 3:6-7. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? Ang pagkakaiba ng dalawang tipan, yung unang tipan, panlaman. Yung ikalawang tipan, pang-espirito. Kasi ang tao, dalawa ang ating essence. Dalawa ang essence ng ating pagkatao. The material essence, which is our body, and the spiritual essence, which is our soul and spirit. Yung unang tipan, ang kanyang mga palatuntunan, panglaman, para sa katawan. Basahin natin ang 9:10 ng Hebreo. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yung nakaraang tipan, yung nakaraang testament, mga palatuntunang ukol sa laman yun. Gaya nung pagbabawal ng mga pagkain, mga inumin, sari-saring paglilinis, puro ang concentration ng Old Testament ay sa laman. Pero ang ikalawang testament o New Testament, sabi ni Pablo, siyang nagpapaging sapat sa amin upang kami maging mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. So ang tipan ng bagong tipan, ano yan? Spiritual yan. Hindi kagaya dun sa unang tipan, nakaukol sa laman. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, mga gawaing panlaman, Huwag kang magnanakaw. Ayon. Yun ang mga palatuntunan doon sa unang tipan na ibinigay sa Israel, mga panlaman. Tapos, dito naman sa bagong tipan, spiritual naman. Kaya nagbigay ang Panginoong Hesus ng mga kahulugang spiritual para huwag kang makapatay, huwag kang mapupuot sa iyong kapatid. Aalisin mo yung galit, huwag mong itatanim ang galit. May mga spiritual sightings ang ating Panginoon Kristo. Yun ang main differences ng New and Old Testament. The Old Testament is a testament intended to cleanse the flesh. But the New Testament is a testament that cleanses the flesh and the spirit. Ikalawang Korinto 7:1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Sa panahong Kristiyano, ang lilinisin lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Doon sa panahon ni Moises, hindi nga sila pumapatay, di malinis yung kanilang kamay, hindi sila pumapatay halimbawa. Pero meron naman silang puot sa puso. Meron silang puot, may galit sila. Yung espiritu nila hindi malinis. Sa Mateo Kapitulo 5, ay ganito ang sinasabi sa 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid
ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, Ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Maliwanag, ano? Sabi nung una, huwag kang papatay. Ang pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Yun yung Old Testament. Pero sa New, sa kay Kristo, datapwat sinasabi ko, siya na nagsasabi, nasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. So ang nililinis niya, yung puso, yung espiritu, yung kaluluwa. Maaring hindi ka nga pumapatay, meron ka namang galit na nakatanim, masama yun, marumi ang espiritu mo. Malinis ang labas mo, hindi ka pwedeng atakan ng pagpatay, hindi ka nanakal, hindi ka nanaga, hindi ka namaril, pero yung loob mo naman, punong-puno ng galit, may puot ka sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na rin nun. Yun ang spiritual side na hindi na ipaliwanag sa panahon ni Moises. Pero sa panahon Kristiyano, ang sabi sa Biblia ganito, sa unang Juan 3:15, Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Pag napopuot ka sa kapatid mo, kahit hindi mo pa pinapatay, mamamatay tao ka na. Yun ang kahulugang espiritual. Pagpatay pala rin yung kapuotan mo ang kapwa mo tao.